Mahirap ang buhay ng isang TNT or tago ng tago or undocumented dito sa Canada. Sabi nga ng isa kong na-interview, na itatago na lang natin sa pangalang Richard, ang sabi niya, ang naging status niya dito sa Canada ay Naki. Anong ibig sabihin ng Naki or Maki? Nakikitira siya, nakikikain, nakikisama sa mga hindi niya kakilala. Kasi na out of status siya for 8 months dito sa Canada. Eto, panoorin niyo po ito. 8 months lang naman ako nawala ng papel na saan-saan na punta-punta. Pero may fighting spirit, yung kaya ko to. I just need to swallow my pride na pupunta ka sa kaibigan mo, makikain, makitira. Lahat maki. Maki. Lahat So, maki. ibig sabihin, during those 8 months, nagta-travel ako saan-saan. kung saan-saan. Punta ako sa library, punta ako ng Red Deer, punta ako dito, punta ako dyan, makikitira, lahat, makikain, makitira, makisakay. Pero, yung tumulong sa akin, binalikan ko rin. Binalikan ko ng hindi lang pasalamat. No. Oo. So, would you consider yourself na, syempre, wala kang tirahan nun eh. Are you homeless that time? No, nakitira ako sa kaibigan. I consider as a homeless. But there is some Filipino na are very accommodating. But even though they are very accommodating, I had to wait. Kailan sila darating sa kapa ako kakain. Tapos, nakikitira ka doon, may sarili ka bang kwarto doon o nakikitulog ka lang sa salas lang? Sa sala. Hindi ko sinasabi ng pamilya ko noon. I have to tell. Hindi ko sinasabi. So, para hindi sila after 2 weeks, lipat na naman ako. Habang nag-aantay ng saan ako makakuha ng stable na papel ba? Mabuti marami kang kakilala that time. No. O paano yun? Paano mo nahanap yung... Pupunta ko sa ibang town. Sabi ko, sir, pwede ba habang nagda-apply po ako? Sige, dito na. So, ibig sabihin, hindi mo kakilala to? Hindi. Tapos, habang nag-a-apply ka, namimit mo sila? And then, nagsasabi ka sa kanila, nagpapaalam ka na kung pwedeng makitira? Wow. Hindi ko naman sinabi. I don't need to tell my family. Yeah. So, mahirap yung naging sitwasyon mo during those 8 months, diba? Of course. 8 months yun na every 2 weeks, iba-iba ang kinakausap mo, hindi mo kakilala talaga, nakikitira ka. Naki, maki. Nakikitiran, makikain. Makikikain ka. At, pero pumupunta ako doon sa yung mag-asawang puti na matanda na ba? Na tumutulong ako. Pero, naisip ko, bakit ako titira? Kailangan ko maghanap ng trabaho. Kung kailangan ko yung pamilya ko dito. Lahat ng pakumbaba ginawa ko dito. Lahat. Naisipan mo ba na umuwi na lang ng Pilipinas? Hindi. So, hindi sumagi sa isipan mo yun? Nabasa na ako. Dapat maligo na ako. So, kumbaga, laban na to. Laban na to. Hindi, kasi pinasok ko to eh. So, pinasok ko to, kailangan yung takbo ng daloy ng dugo mo, iba pag nakikitira ka, pag makikain ka, yung, hindi ko mag-hits, ayaw kong maiyak ka. No. Yung, yung makisakay ka, yung tawa-tawa ka, yung ngiti mo na hindi natural. Gets mo yon? So parang deep within you, you are hurting. Diba? Oo, I'm struggling. I was struggling. So, yung combination ng nag-struggle ka at yung fighting spirit mo, yung, mo ba, na kailangan kong, dahil may pamilya ako, wala akong maasahan, kundi ang sarili ko. So, where are you getting that courage to move on? It is because yung sa family ko. So it's all about family talaga. It's all about my family and also that I need to be strong. Sa lahat ng laban ng ginagawa ko, I need to be strong. If napakahirap talaga as in. Pero marahil baka ang sabihin ng ilan, choice naman nila yan, kaya sila naging ganyan
But we have to understand that it is not always intentional. Ayon nga mismo sa Refugees and Citizenship Canada, many people do not actively choose to become undocumented but are forced into this situation due to circumstances beyond their control. Only a small portion of undocumented migrants are thought to have unlawfully entered or were trafficked or smuggled into Canada. May mga situation na naging biktima sila ng illegal recruitment agency na pagdating nila dito ay wala pala silang trabahong naghihintay o tsaka pa lang sila ihahanap ng employer. Tulad na lang ng karanasan ni Jeff Visda, isa sa na-interview ko na ang sabi niya ay ito. Tapos nag-cross country ako dito and then yun nga, akala ko yung dapat yung employer ko dito sa Edmonton nung dumating kami dito wala na siya. Iba na pala yung dinala kami sa grassland. Sa grassland. Doon sa parang small country. Maliit na agad. Tapos yun, dinala kami doon sa Quezon Station kaso wala kami mga papel doon. Yung time na yun, siyempre takot na ako kasi ibang employer na. Tapos yung nag-stay ako ng 1 month, hindi ko nakasundo yung supervisor doon kasi banlahi. Hindi ko, kasi wala pa naman ako nakalambas sa batas dati nung bago ka dating dito. Nananakit siya. So, isa ka sa biktima ng sinasabi nila, abuse or Kaya that time, nung gabi, pinlano ko na, kinontak ko yung pinsan ko nasa BC. Tapos yun, nung sabi niya, ganun sinabi ko nangyayari sa akin nun. Tapos sabi niya, kung gusto mo, i-repair kita doon sa mga kaibigan ko sa Grand Prairie. And then, kinontak niya yun, tumakas ako sa ano ko doon. Tapos nung pagdating ko ng Grand Prairie, doon ako naghanap ulit ng ano. Yung siyempre, pagdating ko doon, wala trabaho, wala akong ginawa ko, naghanap ako ng mga kapwa Pilipino na andang tumulong sa atin. Na binigyan ako ng trabaho na cleaning, nag-cleaning ako doon. Tapos hanggang makahanap ako ng mga panibagong employer na nakahanap ako sa NW. Dalawa pa nga yung na-apply ko doon NW at saka Wendy's. Pares ako nabigyan ng permit. Kaya yun, nagsimula. Kaso nung after ng patapos na yung kontrata ko ng 2 years, nag-iba na naman yung policy ng Canada. Tinatawag nilang 4 years out. Oo, yung pagka hindi ka nakapag-apply ng permanent resident. Uwi ka na. Uwi ka na. Kaya ginawa namin yun. Kaya ginawa namin noon, nag-student naman ako. Nag-apply naman ako ng student sa massage therapy. Tapos yun, talagang mahirap. Yung siyempre sarili packet mo yun, na pera. Nung time na matatapos ko na sana yung school, na short na ako. Hindi ko na kayang sustain yung school ko. Kaya ginawa ko na naman, nag-back to foreign worker na naman ako. Naghanap na naman ako ng employer. Yun, nakakita naman ako sa Mary Brown naman yun. Tapos yun, doon ako nagsisimula na mag-build up na ano. Hanggang nagsimula ako ng tasty cooking by Jeff. Yun, pakunti-kunti na ano na siya, yung parang nakikilala na. And then, may mga nakikilala ko na yung mga kaibigan ko, kaya yun, nabuo to. Kaya nabuo yung Macau International. Kasi kung di dahil sa mga kapartner ko, wala kami dito. Grabe pala ang pinagdaanan mo. Talagang simula pa lang, nung pagdating mo dito, it's a real challenge na talaga. Talagang challenging yung pagpunta mo dito. Now, bakit mo naisipan na pumunta ng Canada from Taiwan? Kasi dati kasi sinasabi nila na maganda daw ang Canada, maganda yung mga hindi na sabihin natin mga benefits or permanent. Pero hindi Hindi ganun ang nangyari sa iyo, no? That's not the reality. Hindi ganun. So, pero iba naging reality. Pinagdaanan mo dito, iba yung naging realidad mo dito sa Canada. Now, yung bang agency na in-applyan mo dati doon sa Taiwan, syempre wala na. Paano mo na-discover yung agency niyo? Kasi malapit lang sa company namin, sa dorm namin sa Taiwan.
Eh, siyempre ang daming mga nag-apply doon. Oo. Ang dami yung word of mouth, yun na nalalaman namin. Kaya yun, nag-try kami. Pero mabilis naman sila magbigay ng lamya. Kaso yung nung pagdating mo dito, ibang employer binibigay. Mhm. Kaya mahirap, hindi mo talaga expect na doon ka talaga mabibigay sa ibang ano. So yung mga kababayan natin dyan sa Taiwan, kahit hanggang ngayon, nag-a-apply sila doon sa mga agency na syempre through word of mouth na kinig nila sa kanilang kasama sa trabaho or sa kaibigan or kakilala nila. And then, pagka nalaman nila yon, ultimano nag-a-apply sila doon. And sometimes, ang nagiging downside nga ron is, syempre nakita nila na nakapagpaalis yung agency na yon without making any further research. Yeah. Kaya, syempre, noong time naman na yon, hindi mo siguro alam na ganun yung kakahinatnan mo. Tsaka hindi mo naman sasabihin sa mga kaibigan mo from Taiwan na ganito na nangyayari sa'yo na ano. Kasi siyempre, nakakaya din yun. Kasi alam nila na. Pero nasa sa'yo na yung diskarte na yun kung paano ka lalaban dito. Kung paano ka tatayo. Parang ganun yung naging kapalaran ko dito. Tagang hindi ako sumuko. Oo. At ito pa, ang isang nagiging challenge na nangyayari sa ngayon, na nagkakaroon ng mga changes dito sa Canada. Kaya naman yung iba, they fall out of status. Kaya habang nandito sila, ay humahanap sila ng paraan to apply to restore their status. The majority become undocumented by falling out of status when they cannot meet eligibility criteria for existing immigration programs after lawfully entering Canada and have overstayed their authorized period of stay. There are no accurate figures representing the number of composition of undocumented immigrants residing in Canada. Estimates suggest that the population could be as high as 500,000 persons. And so, ano ang kinakaharap na risk ng mga undocumented workers dito sa Canada? Undocumented work situations are known to present higher risks for employer abuse and exploitation due to informal work agreements that make accessing labor protections difficult. Unregulated ang pasahod sa kanila, verbal agreements lang. Undocumented workers are unlikely to report abuse to authorities for fear of deportation. Papaano ka nga makakapag-report? Undocumented ka, di ba? Marginalization associated with a lack of status make them vulnerable to exploitation. Wala kang health or medical coverage sakaling maaksidente ka sa trabaho. They often face weaker health and social outcomes due to their lack of rights and access to services. So ayan mga kababayan, ang malungkot na buhay na kinakaharap ng mga kababayan nating undocumented workers or TNT dito sa Canada. Whether you are a victim of circumstance or not, this video is just a reminder of how difficult life is for undocumented workers here in Canada. At hanggang dyan lang po muna for today mga kababayan. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.